kahit isa lang na daga ang makaligtas, delikado na agad ang kinabukasan ng isla. Walang makapagsabi ng tiyak kung magtatagumpay ang plano. Isa lang ito sa mga krisis na nagtulak sa mga magsasaka sa bingit ng pagkalugi. Walang katapusang dagsa ng mga daga ang sumisira ng mga pananim at mahalagang pagkain ng mga hayop. Noong 2016, sinimulan ng New Zealand ang isang matapang at mapanganib na operasyon na hindi pa kailanman nasubukan noon, ang pagbagsak ng 65 toneladang lason sa isang malayong isla na palaging tinatamaan ng bagyo sa sub-Antarctic. Ngunit may pangamba na baka makasama rin ito sa mga lokal na isda sa pamamagitan ng food chain. Ito ang salot ng mga daga sa New South Wales. Lahat ng ito ay para lamang alisin ang mga mananakop na kasing laki lang ng hinlalaki ng tao. Ang layunin, lipulin ang bawat daga sa Antipodes Islands bago nila tuluyang puksain ang ilan sa mga pinakabihirang ibon at insekto sa mundo. May isang pagkakataon lang sila sa loob ng isang taglamig para iligtas ang isang islang nasa bingit ng pagkawasak. Sa totoo lang, nakakatakot ito. Base sa nakita ko sa lupaing pagmamay-ari ko, tantiya ko'y mga 2 milyong daga ang naroroon. 2 milyon? Tama. At nang bumalik ang mga mananaliksik 1 taon matapos ang pagbagsak ng lason, mas nakakatakot pa ang kanilang natuklasan. Naroon na ang mga maliliit na mamamatay. Nanghuhuli sila bilang grupo, palihim na bumababa sa mga bangin sa gabi. Ang iba'y umaatake ng mga ibong mas malaki sa kanila ng 300 beses, kinakain ang mga sisiw habang nasa pugad pa. At tandaan, ang mga dagang ito'y kasing laki lang ng hinlalaki mo. Nang tuluyang maunawaan ng mga siyentipiko ang nangyayari, huli na ang lahat. Ang Antipodes Islands na dati dapat ay kanlungan ng mga pambihirang hayop ay naging isang tagong larangan ng digmaan. At ang mga umatake, karaniwang mga daga sa bahay. Mukha silang walang panganib pero ang epekto nila'y kabaligtaran. Nagsimula ang lahat noong 1873 nang unang lumitaw ang mga daga sa mga malalayong baybayin. Malamang ay galing sila sa isang barkong nasira. Posibleng ang French vessel na tinawag na President Jean Charcot na bumangga sa mga bangin ng isla noong 1903 o marahil ay mas maaga pa kasama ng mga manghuhuli ng selyo. Kung paano man sila nakarating, isang bagay ang malinaw. Nahanap ng mga maliliit na mananakop na ito ang perpektong lugar para dumami. Walang kalaban at may sapat na pagkain. Mabilis ang paglaki ng populasyon at naging matagumpay sila. Walang pumipigil sa kanila at sagana ang pagkain kaya mabilis silang dumami. Umabot sa tinatayang 200,000 daga ang naninirahan sa 5,000 ektarya ng mahahangin at mabatong lupain. Sa totoo lang, kakilakilabot ito. Sa palagay ko'y may 2 milyon sa lupa ko. 2 milyon, yan ang aking tantiya. Mga 40 daga kada ektarya, winawasak ang mga insekto, ibon at ang buong food chain na parang isang buhay na bagyo. Ngunit hindi lang ang dami ng daga ang ikinagulat ng mga siyentipiko, kundi kung ano ang ginagawa nila. Hindi lang sila kumakain ng buto o halaman. Umaakyat sila sa mga batuhan para atakihin ang mga pugad, nagtutulungan para pabagsakin ang mga buhay na ibon at pinupuksa ang mga insekto na milyong taon nang nabuhay ng walang ganitong panganib. Ang ilan sa mga hayop ng islay hindi nagbago sa loob ng milyon-milyong taon. Ngunit sa loob lamang ng ilang maikling panahon, napalapit na sila sa tuluyang pagkaubos. Ang Antipodean parakeet, island pipit, snipe at buong komunidad ng mga insekto ay nagsimulang maglaho at ang pinakamasama pa'y paparating pa lang. Kinakatakutan ng mga mananaliksik na baka matulad ang Antipodes sa Guff Island kung saan nakita ang mga daga na sabay-sabay umaatake ng mga ibon sa isang nakamamatay na paraan.
May 21 uri ng seabirds ang nangingitlog sa Antipodes, kabilang na ang critically endangered na wandering albatross. Alam ng mga siyentipiko na kaunting oras na lang ang natitira. At ang sumunod, isa sa mga pinakamapanganib at matapang na hakbang sa kasaysayan ng konserbasyon. At kung hindi ito magtagumpay, kung kahit isang daga lang ang makatakas, mababaliwala ang lahat ng hirap at panganib. Tinawag itong $1 million gamble. Pagsapit ng 2014, habang unti-unting bumabagsak ang ekosistema ng isla, kailangang gumawa ng desisyon ang Department of Conservation ng New Zealand. Unti-unti nang namamatay ang Antipodes at 200,000 daga ang sumisira sa natural na balanse na binuo ng mahabang panahon. Bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang pinsala, mas maraming species ang nawawala, mas lalong nasisira ang food chain at paliit ng paliit ang tsansa na mailigtas ang isla. Tila malinaw ang solusyon, alisin ang lahat ng daga. Ngunit ang pagsasagawa nito sa isa sa mga pinakaliblib at mapanganib na isla sa mundo ay napakahirap. Tinawag ang plano na $1 million mouse na nagkakahalaga ng $680,000 at nangangailangan ng eksaktong pagsasagawa na hindi pa nagagawa kailanman sa wildlife management. Ang layunin, lahat o wala, alisin ang huling-huling daga. Dahil kung may isang buntis na daga ang makatakas, mabilis silang dadami. Sa loob lang ng ilang taon, maaaring bumalik ulit ang 200,000 daga at magiging walang saysay ang buong misyon. Si David Rees, ang pinuno ng proyekto mula sa Department of Conservation, ay alam na malaki ang panganib dahil sa sobrang liblib ng isla, halos imposibleng marating ito, lalo na para sa isang malawakang operasyon. Walang daungan, walang madaling lugar na mapaglapagan at ang panahon ay nagbibigay lang ng maiikling pagkakataon para makakilos. Puro matatarik na bangin ang baybayin, palaging binabayo ng malamig at malakas na hangin at alon mula sa sub-Antarctic. Ang Antipodes Islands ay nasa layong 760 kilometro timog silangan ng New Zealand. Isang malayong lugar, ligaw at walang ligtas na lugar para dumaong ang mga barko. Sa loob ng 2 taon, naghanda ng husto ang mga crew. Nagtayo sila ng pansamantalang kampo, nilinis ang mga lugar para mapaglapagan ng helicopter at nag-imbak ng gasolina sa mga estratehikong lokasyon. Bawat bagay, kagamitan, suplay, mga istruktura, kinailangang liparin gamit ang helicopter na maliit lang ang kayang buhatin. Madalas ay lumilipad sa gitna ng matitinding hangin na pwedeng magpaliban ng mga flight sa loob ng ilang araw o linggo. Ang napiling paraan ng paglipol sa mga daga ay simple pero kontrobersyal. Pagbagsak ng lason mula sa himpapawid. Tatapunan ng pain ang buong isla. Ang pain ay gawa sa butil at tinimplahan ng matinding kemikal na tinatawag na brodifacoum, isang anticoagulant na nagdudulot ng pagdurugo sa loob ng katawan ng daga. Maingat ang timpla ng pain para makaakit lang ng daga at mabawasan ang panganib sa ibang hayop. Ito ang ikalawang yugto ng pagbagsak ng lason. Isa itong napakalaking operasyon, isang napakalawak na pagbagsak ng lason sa buong isla, pero sobrang komplikado ang logistic. Kailangang ikalat ang 65 tonelada ng lason sa 5,000 ektarya ng halos hindi mararating na lupain. 2 helicopter lang ang magagamit at kailangan nilang magsagawa ng daan-daang lipad sa gitna ng makakapal na hamog. Malalakas na ulan at hangin na kayang iligaw ang sasakyan. Kailangang sundan ng mga piloto ang eksaktong ruta, lumilipad sa perpektong grid para matiyak na bawat metro ay may sapat na pain. Walang puwang para sa pagkakamali. Kung kulang, may mabubuhay. Kung sobra, baka madamay ang mga hayop na gusto nilang protektahan. Kung maantala ng panahon, may bahagi ng isla na baka hindi matapunan na magiging taguan ng mga daga at simula ng panibagong salinlahi. At ang mga dagay mabilis dumami.
Isang ground crew na binubuo ng 13 katao ang itinalaga para tumulong sa operasyon na tumagal ng 75 araw sa matitinding kondisyon na susubok sa kakayahan ng tao. Tungkulin nila ang pag-inspeksyon ng pain, paghahanap ng mga natirang daga at pagkolekta ng datos para sukatin ang tagumpay ng misyon. Nakatira sila sa payak na tirahan, walang koneksyon sa labas, at nakaranas ng uri ng pag-iisa na bihira lang maranasan ng tao. At totoo ang mga panganib, isang sira lang na makina, matinding pinsala, o bagyo ay maaring mag-iwan sa kanila nang walang tulong sa loob ng mga linggo o buwan. Pagsapit ng taglamig noong 2016, handa na ang lahat. Ngunit ang susunod na mga pangyayari susubok sa tibay ng tao at sasagot sa tanong kung kaya ba talagang ayusin ng sangkatauhan ang pinsalang sila rin ang lumikha. Likas sa daga ang pagiging mapagmatsyag sa mga bagong bagay sa paligid nila. At nagsimula na ang misyon. Noong Hunyo 2016, bumagsak ang mabagsik na taglamig ng Antarctic sa Antipodes Islands. Para sa $1 Million Mouse Team, ito na ang tamang panahon. Mainam ang taglamig. Dahil sa lamig at kakulangan sa pagkain, mas gutom ang mga daga at mas malamang na kainin nila ang lason. Mas kaunti rin ang mga ibon na baka aksidenteng makakain ng pain. Nagsimula ang operasyon na parang isang misyon militar. 2 helikopter ang lumipad mula sa pansamantalang base, kargado ng mga espesyal na nilikhang lason na nasa anyo ng mga pellet. Bawat piloto ay may nakahandang flight route at kailangang lumipad sa eksaktong bilis at taas, habang nakikipaglaban sa hangin na umaabot ng 100 kilometro bawat oras. At mula pa sa simula, hinarap na nila ang kanilang pinakamalaking kalaban, ang panahon. Mabilis at walang babala, kung dumating ang mga bagyo sa Antarctic, lumikha ng puting dilim na halos imposible ng lumipad. Kinailangan ng mga helikopter na maghintay ng maiikling pahinga mula sa unos at saka nagmamadaling kumilos. Ibinabagsak ang mas maraming pain hanggat kaya sa mga sandaling malinaw ang langit. Minsan, ilang minuto lang ang meron sila bago muling dumating ang bagyo. Ang paglipad sa matatarik na bangin at tagong bitak ng isla ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon at tapang. Kailangang panatilihin ng mga helikopter ang perpektong taas. Kapag masyadong mataas, hindi maayos ang bagsak ng lason. Kapag masyadong mababa, maaaring bumangga ang sasakyan sa mabatong lupa. Ang pain mismo ay isang siyentipikong tagumpay. Bawat pellet ay may sapat lang na brodifakum para pumatay ng isang daga at ang timpla nito ay idinisenyong mabilis mabulok pagdating sa lupa upang mabawasan ang pangmatagalang pinsala sa kalikasan. Ito ang pre-feed. Hindi ito lason, paliwanag ng isang miyembro ng team. Wala tayong pain na diretsyong tumatarget sa mga stoat. Ang mga pellet ay kulay berde para madaling makita sa maitim na lupa ng isla at masubaybayan ng ground crew kung gaano kahusay ang pagkakalat. Sa lupa, tiniis ng 13 miyembro ng team ang malulupit na kondisyon. Natutulog sila sa simpleng kubo na walang initan, kumakain ng pagkaing militar na nakapak at nagtatrabaho sa sobrang lamig araw at gabi. Ang kanilang misyon ay suriin ang mga bait station, ilog ang datos, at maghanap ng anumang palatandaan na may nakaligtas na daga. Maayos ang unang bagsak ng lason. Nasa tamang schedule ang lahat, hanggang biglang nagbago ang panahon. Isang malawak na bagyo ang tumama sa isla, pinilit ang mga helikopter na manatili sa lupa ng ilang araw. Wala silang magawa kundi maghintay habang unti-unting nasisira ang planadong schedule. Bawat araw ng pagkaantala ay nagpapalala sa sitwasyon. Habang tumatagal, mas tumataas ang posibilidad na may mga dagang matututo ng umiwas sa pain o kaya'y may mga puwang sa saklaw ng lason na magiging taguan nila para muling dumami. Nang sa wakas ay gumanda ang panahon,
Agad lumipad ang mga helikopter. Pilit nilang tinapos ang trabaho kahit sa mapanganib na kondisyon bago dumating ang susunod na unos. Ayon sa mga ulat mula sa lupa, sabik ang mga daga sa pagkain ng pain, pero hindi pa rin tiyak kung lahat ay nakain na ito. Laging may tsansang may ilan na hindi naabot. Kaya sinimulan ang ikalawang yugto ng pagbagsak ng lason noong Hunyo 29 upang masiguro na pati ang mga nakaligtas sa unang round ay malalason. Ngunit muli, ang panahon ay naging kalaban nila. Biglang dumating ang makapal na hamog, kaya kinailangan ng mga piloto na umasa na lang sa mga instrumento upang makalipad. Nawala ang mga helikopter sa ulap at muling lumitaw pagkalipas ng ilang minuto habang patuloy ang pagbagsak ng lason. Pagsapit ng Hulyo 13, na ikalat na ang lahat ng 65 toneladang lason sa isla. Tumahimik ang mga makina ng helikopter at lumubog sa katahimikan ang isla. Tapos na ang kaguluhan at napalitan ito ng nakakabinging katahimikan. Pumasok na ang ground team sa pinakamahalagang bahagi ng misyon, ang maghanap ng buhay sa isang lugar na dating tirahan ng 200,000 daga. Ngunit ang bahaging ito ang magpapakita kung tunay ba silang nagtagumpay o kung bigo sila. Ang paghihintay. Pagkatapos ng huling bagsak ng Pain, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa Antipodes Islands. Sa isang banda, parang naging bahagi ang team ng isang napakakomplikadong proyekto, halos parang paglikha ng isang mapanganib at higanting obra maestra. Ilang linggo silang nagtrabaho ng walang pahinga. Pero ngayon, heto na ang pinakamahirap. Sinimulan ng 13 katao ang pinakanakaka-stress na yugto ng misyon, hanapin kung may nakaligtas na daga. Araw-araw silang gumagapang sa mga bato, sinusuri ang mga bitak at lungga at iniikot ang buong lupain. Mabagal at nakakapagod ang trabaho at hindi rin agad namamatay ang mga daga. Maaaring tumagal ng hanggang 2 linggo bago tuluyang mamatay ang mga daga dahil sa brodifacium. Sa panahong iyon, nakatagpo ang team ng napakaraming bangkay ng daga, nakabaon sa mga bato, nakatago sa damuhan, naiipit sa bangin at pati sa baybayin. Ipinakita ng mga patay na daga ang totoong lawak ng pananakop. Kahit saan sila tumingin, may mga labi ng daga. Patunay kung gaano kalawak ang pinsala na nagawa ng mga maliliit na nilalang sa buong ekosistema. Pero hindi sapat ang makita lang ang mga katawan. Hindi sapat na karamihan ay patay. Kailangang masigurado nilang wala nang natitira at halos imposible iyon. Pwedeng may isang daga na nakahanap ng taguan sa libu-libong lungga sa isla. Puno ng malalalim na lambak, matatarik na bato at makakapal na damo ang lugar. Napakaraming posibleng taguan. Matindi ang pressure. Alam ng bawat isa sa team na kahit isang daga lang ang makaligtas, masisira ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Maingat silang naghahanap, inikot ang bawat bahagi ng isla, pero hindi madaling alisin ang pagdududa. Paano kung may maliit na lungga silang hindi napansin? Paano kung may isang inang daga na nabuhay at nagsimula ng dumami at muli ang panahon ay hindi nakatulong? Malalakas na hangin ang nagpadagdag ng hirap sa paghanap at ang biglaang ulan ay nagtulak sa kanila na manatili sa tirahan ng ilang araw, bawas sa natitirang oras nila. Ginamit nila ang lahat ng kagamitan na maaari. Naglagay sila ng panibagong Pain sa mga monitoring station upang makita kung may aktibong daga pa. Naghanap sila ng bagong dumi, nginatngat na halaman o mga galos. Gumamit pa sila ng espesyal na mga card na may pulbos na nagpapakita ng bakas kapag nadikitan ng paa ng daga. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumilinaw ang mga palatandaan ng tagumpay. Walang dumi, walang kagat sa halaman, walang bakas sa mga tracking card. Wala ni isang ebidensya na may buhay pang daga.
Ngunit hindi pa rin sila makapagsaya. Matalino at mahusay magtago ang daga. Ngunit pagsapit ng Agosto 6, 2016, pagkatapos ng 75 araw sa isla, wala silang natagpuang kahit anong bakas ng daga. Tinipon nila ang kanilang gamit at naghanda ng umalis. Ngunit hindi pa tapos ang misyon. Ang tunay na kasagutan ay malalaman lang sa paglipas ng panahon kapag bumalik ang mga monitoring team para alamin kung may bumalik na infestation. Habang lumilipad ang helicopter pauwi kasama ang pagod na team, iniwan nila ang isang tahimik na isla na sa unang pagkakataon sa mahigit 100 taon ay tila malaya na sa daga. Ngunit maaring mapanlin lang ang itsura. Ang susunod na yugto ng misyon ang magpapakita kung tunay ba silang nagtagumpay sa kasaysayan ng konserbasyon o kung gumastos lang sila ng milyon sa isang bigong eksperimento. Dumating na ang sandali ng katotohanan. Sa loob ng 1.5 taon matapos ang huling pagbagsak ng lason, hindi binalikan ng tao ang Antipodes Islands. Nagdesisyon ang Department of Conservation ng New Zealand na maghintay bago bumalik. Kailangan nilang bigyan ng panahon ang mga posibleng nakaligtas na daga na dumami upang maging mas madali silang ma-detect. Ang panahon ng paghihintay ay labis na nakaka-stress para sa lahat ng sangkot. Kung may isa lang na daga ang nakaligtas, malamang ay nagsimula na itong dumami pagsapit ng unang bahagi ng 2017. Sa pagtatapos ng taon, makikita na ang palatandaan ng panibagong infestation. Ngunit kung nagtagumpay ang misyon, kung walang nakaligtas na daga, mananatiling tahimik ang isla. Walang tunog, walang dumi, walang galaw, katahimikan. At ang katahimikang iyon ang magiging pinakamatibay na patunay ng tagumpay. Noong Marso 2018, halos 2 taon pagkatapos ng operasyon, bumalik ang monitoring team sa isla. Sa pagkakataong ito, pinangunahan ni Nathan Clark ang team kasama ang 3 specially trained na aso at ang kanilang mga handler. Ito na ang huling at pinakatiyak na pagsubok kung may natira pang daga. Sanay ang mga asong ito na makaamoy ng kahit kaunting bakas ng buhay na daga o dumi nito. Napatalas ang kanilang pangamoy na kaya nilang ma-detect ang isang daga kahit sa malayong distansya. Kung may isang nakaligtas, tiyak na maaamoy nila. Halos 1 buwang inikot ng team ang buong isla. Tinahak nila ang bawat uri ng kapaligiran, mula baybayin hanggang tuktok ng bundok. Sinuyod ng mga aso ang libu-libong taguan habang maingat na binabantayan ng kanilang mga handler kung may nasagap silang amoy. Ngunit araw-araw, wala silang natagpuan, walang amoy, walang dumi, walang palatandaan ng galaw, walang naantig sa mga bait station, malinis ang mga tracking card. Ang isla na dating tahanan ng daan-daang libong daga ay ganap ng natahimik. Gayunpaman, ang kanilang natuklasan pagkatapos ay nagbigay ng pag-asa at saya sa buong team. Muling naghilom ang isla. Ang mga insektong halos naglaho ay muling nagpakita ng senyales ng pagbabalik. Ang mga halamang dating nauubos hanggang sa ugat ay nagsimulang tumubo muli. Pero ang pinakanakakatuwa sa lahat, bumabalik na ang mga katutubong ibon at sa mas maraming bilang pa. Ang Antipodean parakeet, ang island pipit at ang island snipe ay muling lumalawak ang tirahan. Sinasakop muli ang mga lugar na dekada nang nasakop ng mga daga. Wala na ang kompetisyon at paninira ng mga daga, kaya sa wakas ay umuunlad na ang mga bihirang species. Ang bilis ng pagbawi ng ekosistema ay lubhang ikinagulat ng mga siyentipiko. Ang pagtanggal sa 200,000 daga ay nagdulot ng domino effect sa buong food chain. Nang walang daga na kumakain sa lahat, lumago ang mga insekto. Nang walang daga na laging ngumangat-ngat ng halaman, sumagana ang mga tanim. At dahil mas maraming pagkain at espasyo, mabilis na nakabangon ang mga ibon. Pagkatapos, noong Marso 20, 2018, ginawang opisyal ng Minister of Conservation ng New Zealand ang balita.
Tapos na ang napakalaking kampanya laban sa daga. Formal nang idineklara na mouse-free ang Antipodes Islands katatapos lang ng ilang linggo ng kumpirmasyon ng mga siyentipiko at handler, at malinaw na ngayon nagtagumpay ang pinakaambisyosong proyekto ng pag-aalis ng daga sa buong mundo. Lubos na tagumpay ang $1 Million Mouse Project. Mabilis na kumalat ang balita sa buong mundo. Pinuri ng mga grupong pangkalikasan ang operasyon bilang isa sa pinakamatagumpay na island restoration sa kasaysayan. Ang antas ng kahusayan na kinakailangan para alisin ang bawat daga mula sa isang malayong bagyuhing isla ay hindi pa kailanman nagawa noon. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay mas kahanga-hanga pa. Ang mga natuklasan ng mga siyentipiko matapos ang eradikasyon ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Pinatunayan ng kalikasan na mas matatag ito kaysa sa inakalang posible, ang di kapanipaniwalang pagbabalik ng kalikasan. Sa mga sumunod na taon, may pambihirang nangyari. Hindi lang basta bumangon ang Antipodes Islands. Namulaklak ito sa paraang halos hindi mapaniwalaan ng mga eksperto. Pagsapit ng 2020, 4 na taon matapos ang huling bagsak ng lason, sumabog ang populasyon ng mga insekto. Ang ilan ay tumaas ng higit sa 300%. Ang mga nilalang na dati akalay nabubuhay lamang sa iilang lugar ay biglang kumalat sa buong isla. Mabilis na muling nabuo ang pundasyon ng ekosistema, mas mabilis pa sa mga inaasahan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa dami, kundi sa iba't ibang uri. Sumirit ang biodiversity. Ang mga insektong inakala nilang naglaho ay biglang muling lumitaw. Nakaligtas pala sa mga lihim na lugar habang pinaghaharian ng daga ang isla. Sa 150 species ng insekto sa isla, 17% ay matatagpuan lamang doon. At ngayon, muli nilang ginagampanan ang kanilang likas na tungkulin. Lalo pang nakakagulat ang pagbabalik ng mga ibon. Ang Antipodean parakeet na dating natitira lang sa matatarik na bangin upang makaiwas sa mga daga ay nagsimulang bumalik sa mga mabababang lugar, mga puok na hindi nila tinirhan sa loob ng mga dekada dahil sa paninira ng daga. Tumaas ng 400% ang kanilang bilang sa loob lamang ng 4 na taon at muli silang namugad sa mga lugar na mahigit 100 taon nang hindi nararating. Sa lahat ng hayop, ang Antipodes Island pipit na kinikilalang pinakatimog na songbird sa mundo ang nagpakita ng pinakakamanghamanghang pagbangon. Sa loob ng 2 taon, dumoble ang kanilang populasyon at patuloy na tumataas. Dahil wala ng daga na nakikipagagawan sa pagkain, mas marami silang napapakain na mga sisiw at kumalat na sila sa bagong mga tirahan sa isla. Pero ang pinakanagulat sa mga siyentipiko ay ang pagbabalik ng mga halaman. Lumabas na mas matindi pala ang epekto ng daga sa mga tanim kaysa sa inakala. Nang wala ng daga na laging kumakain sa kanila, ang mga katutubong halaman ay nagsimulang tumubo ng mas matangkad at mas matatag. Ang mga bihirang halamang dati nakakaligtas lang sa matatarik na bangin ay nagsimulang kumalat sa mga lugar na ilang henerasyon nang walang tanim. Ang sumunod ay isang chain reaction ng paghilom. Mas maraming halaman, mas maraming insekto. Mas maraming insekto, mas maraming ibon. Mas maraming ibon, mas maraming nahahasik na binhi. At mas maraming binhi, mas maraming halaman. Muling gumana ang natural na siklo ng ekosistema na nabasag ng mahigit 1 siglo at hindi lang mga ibon sa lupa ang nakinabang. Ang mga seabird ng isla ay bumangon din. Lahat ng 21 seabird species na nangingitlog sa isla. Kasama na ang critically endangered na Antipodean wandering albatross ay nagpakita ng senyales ng pagbangon. Wala ng daga na nagnanakaw ng itlog o umaatake sa mga sisiw.
Kaya mas maraming batang ibon ang nabubuhay at ginagamit na muli ang mga lumang pugad. Pati ang lupa ay unti-unting naghihilom. Ang mga lungga ng daga na dating pumapangit sa tanawin ay bumagsak, nagbigay daan sa panibagong pagtubo ng halaman. Tumigil na ang paulit-ulit na pagkagambala ng mga daga sa lupa na mahigit 100 taon ding naganap. Muli nang gumana ang natural na proseso. Namangha ang mga siyentipikong bumalik upang obserbahan ang pagbawi. Ayon kay Dr. Richard Hale, ang nangunguna sa pangmatagalang pag-aaral, para itong panoorin ang muling pagkabuhay ng isang buong ekosistema. Nagiging isang bagay ang isla na hindi pa nasasaksihan ng sinumang nabubuhay ngayon. Nagbigay ng inspirasyon sa buong mundo ng konserbasyon ang tagumpay ng proyekto sa Antipodes. Ginagamit na ngayon sa ibang isla ang mga teknikong nilikha para rito. Pinatunayan ng $1 Million Mouse Mission na kahit ang pinakasirang ekosistema ay maaring buhayin kung tuluyang matatanggal ang mga invasive species. Ngunit may mas nakakagulat pang natuklasan. Ang mga nadiskubre ng mga siyentipiko matapos maalis ang mga daga ay hindi lang nagpapatunay ng tagumpay, binago nito ang pag-unawa ng sangkatauhan sa kung paano winawasak ng mga invasive species ang buong kalikasan, ang natatagong katotohanan. Bagamat tagumpay ang pag-aalis ng daga, ang mga natuklasan pagkatapos ay ikinabigla ng mga mananaliksik. Nang mawala ang mga daga, tila nagsimulang magsalita ang isla at ang mensahe nito ay mas malala kaysa sa alinmang hinala. Habang lumalalim ang pananaliksik, lumabas ang isang nakakabahalang katotohanan, isang bagay na hindi napansin ng higit 1 siglo. Hindi lang pala kumakain ng insekto o nagnanakaw ng pagkain ng ibon ang mga daga. Tahimik pala nilang binabago ang buong ekosistema sa malalalim at mapaminsalang paraan. Gamit ang advanced na DNA techniques sa pagsusuri ng lupa, natuklasan ng mga siyentipiko na mas maraming species ang nawala kaysa sa inaakala. Hindi lang ang 3 uri ng insektong alam lang nawala, kundi marahil ay 12 ng iba pa. Ang ilan ay nawala ng tuluyan at ang tanging naiwan ay mga bakas ng kanilang DNA sa lupa. Ngunit hindi doon nagtapos ang pinsala. Ang mga daga ay umaakto na parang mga ecosystem engineers. Sa kanilang paghuhukay, nabago nila ang anyo ng lupa. Ang salinlahi ng pagbaon ay nagbago kung paano dumadaloy ang tubig at nabubuo ang lupa. Ang mga lugar na dating akala'y likas na baog ay pinalalabas na sinira pala ng daga. Mas nakababahala pa ang epekto nila sa mga pattern ng sunog. Sa pagkain nila ng mga buto at batang halaman, pinigilan nila ang pagtubo ng panibagong damo at punla. Naging sanhi ito ng pagtambak ng tuyong materyales. Isang mapanganib na panimula ng apoy na maaaring pumatay sa natitirang buhay sa isla. Hindi alam ng tao, pero naging parang bomba ang isla, handang sumabog sa isang sulyap ng apoy. Lumabas sa kalkulasyon na ang 200,000 daga ay kumukonsumo ng humigit kumulang 100 tonelada ng halaman at hayop kada taon. Isang napakalaking dami ng biomass na nawawala sa ekosistema, unti-unting tinutuyo ang buhay ng isla at itinutulak ito sa tuluyang pagbagsak. Ipinakita rin ng mga karagdagang pag-aaral na naapektuhan pati ang microclimate ng isla. Sa pagkawala ng mga halaman, bumaba ang moisture levels, naging mas tuyo ang lupa at mas madaling tamaan ng stress mula sa kalikasan. Ngunit ngayon, dahil wala ng daga, tumaas muli ang antas ng halumigmig at nagiging mas matatag ang klima ng isla. At saka dumating ang pinakanakakagulat sa lahat, nagbago ang mga daga. Sa genetic testing, lumabas na ang populasyon ng daga sa isla ay unti-unting naging mas marahas at mas espesyalisado. Nag-evolve sila upang maging mas agresibo kaysa sa mga kamag-anak nila sa mainland. Lumaki ang kanilang mga ngipin at lumakas ang mga kalamnan sa panga. Hindi na ito ang mga ordinaryong daga.
Naging mga perpektong mandaragit sila, likas na inangkop para sakupin ng isla. Habang nagpapatuloy ang paghilom ng isla, napansin ng mga siyentipiko ang pagbabalik ng mga tungkuling ekolohikal na hindi pa nila namamalayang nawala na pala. Muling nagpapalayag ng pollen ang mga insekto sa mga halaman. Ang mga ibon ay muling nagdadala ng mga buto sa buong isla, muling binubuo ang mga ugnayang nagkakalat ng binhi. Ang buong food web ay naging mas masigla, mas masalimuot at mas matatag. At narito ang huling nakapagpapaisip na katotohanan. Ilang taon na lang sana at tuluyang bumagsak ang ekolohiya ng Antipodes Islands. Ayon sa mga computer model, kung hindi naalis ang mga daga, aabot sa puntong magiging permanenteng ang pinsala. Kung walang aksyon, tatawid sa isang hangganan ng isla at mula ron, imposible na ang pagbangon. Napakahalaga ng tiyempo ng pagtanggal sa mga daga. Kahit kaunting pagkaantala pa, maaaring hindi na nasagip ang isla. Lubusang binago ng proyektong ito ang pananaw ng mga siyentipiko tungkol sa epekto ng mga invasive species. Ang mga daga ay hindi lang mga istorbo. Sila ay tahimik na sumisira sa buong ekosistema, nag-iiwan ng pinsalang lampas sa inaasahan. Ang pagtanggal sa kanila ay hindi lang nakatulong, literal na iniligtas nito ang isla mula sa ganap na pagbagsak ng kalikasan. At sa kabila ng lahat ng pagkawasak, hindi sa kawalan ng pag-asa, nagtatapos ang kwentong ito. Laban sa lahat ng hadlang, muling nabubuhay ang isla at nang mas mabilis pa kaysa sa inakala ng sinuman. Muling maririnig ang lagitik ng mga insekto, lumalago ang mga halaman, namumugad na ang mga ibon at muling dumadaloy ang mga ritmo ng kalikasan. Muling hinahabi ang sapot ng buhay sa harap mismo ng mga mata ng mga siyentipiko. Hindi na lamang simbolo ng pagkasira ang Antipodes Islands. Ngayon, isa na itong tanglaw ng pag-asa at lakas para sa buong mundo. Dahil ngayon, alam na natin, kapag nabigyan ng kahit kaunting pagkakataon ang kalikasan na maghilom, kahit ang isang lugar na halos wasak na ay maaari pang muling mabuhay. Kaya ngayon, kami nagtatanong, sulit ba ang panganib para lipulin ang bawat huling daga sa malayong islang iyon? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. At kung na-inspire ka ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito.